Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para sa gabing ito, ang atin pong tatalakayin at pag-uusapan ay mayroon pong kinalaman dito sa pagsaklolo na ni Direk Jojo sa ngayon kinakaharap ni Kim Chiu. May bashings kay Kim na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling, na at the first place wala naman siyang kasalanan, na at the first place hindi naman siya yung nagkasala and all. 'Di ba? Actually siya ngayon biktima. Pero ewan ko, ang mga tao kasi talaga bilis makalimot, dadaan sa pogi points. Yung tipong ang laki-laki ng nagawang kasalanan sa'yo, tapos dahil matagal ng panahon ang nakalipas, tas hindi ka makalimot, syempre, ikaw ba naman gawa ng masama, di ba? Hindi ka talaga makakalimot. Ikaw pa yung magiging mali at masama sa paningin ng mga tao. Baliktad, diba? Anyway, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button, chime at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated po at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. Anyway, ito na nga po, simulan na natin ang atin pong mga nasagap na balita ngayon. Kung saan unahin natin itong syempre mga positive muna. Na finally, ay meron po pa rin mga matitinong tao at malinaw mag-isip. Sabi dito, imagined 11 years yung past niya sa isa, pero never siya na-link sa kahit na sino. Kasi grabe siya magpahalaga sa relationship. Loyal. Kaya pag iniwan siya, wala na talaga sa kanya ang pagsisisi. Kaya nakakahanga siya kasi may paninindigan at may isang salita talaga siya. Pero once na nagmahal, ay grabe naman. Buong buo. Tapat at may respeto sa karelasyon. Yan yung hindi nila maintindihan na hindi raw makamove on. Hindi sa hindi makamove on, di ba? Kung move on lang din ang pag-uusapan at pagpapatawad, nakamove on na po at nakapagpatawad na si Kim. Pero it doesn't mean na makakalimutan na yung ginawa sa kanya. So, totoo, marunong si Kim magpahalaga ng relationship. So, sobrang loyal niya talaga. Buong buo at niyang binibigay yung kanyang pagmamahal, yung kanyang katapatan at respeto sa karelasyon. So, kung ano man mangyari, wala na sa kanya yung pagsisisi. Like, nakikita natin kay Gerald ngayon na parang sising-sisi siya sa ginawa niya. 'Di ba? Sa kanya na yung the one, pero pinakawalan pa niya. And tama naman talaga na mayroon pong paninindigan si Kim kasi based po sa mga nagkalat ngayon yung mga dati pong videos ni Kim, interviews, same lang yung mga sinasabi niya. Napaka-consistent na no to second chance talaga. Iniwan na siya Ginawa naman niya yung lahat. Anyway, sabi naman dito, tama ka Kimi Chan. Ito talaga ang klase ng babae na sineseryoso at pinapakasalan. Kaya kung sino man na nagmamay-ari ngayon o nagmamay-ari ng puso mo in the future, isa lang masasabi ko, napaka-swerte mo. And maaari ba natin ang sabihin yan ngayon kay Paolo? Wait lang. Well, pwede na rin naman siguro para umamin na talaga, charot. Sa pilit ang pag-amin Pero sa ngayon, wala pang pangangalandakan sa publiko na merong sila na. Masasabi natin, Pao, wag mong gayahin yung ginawa ng iba. Kasi isang bagay yan na yung pagsisisihan talaga. Kasi she's the one. Sobra. 'Di ba? Nasa kanya na lahat. Napaka-white material, napakatino, napaka-decente.
Napaka madiskarte niyan. And sweet. Samantala, narito naman ang ilang mga comments na natanggap natin mula sa mga previous balita natin o mga previous updates. So mula po kay Ma'am Helenita Catalasan, good evening Gandara. Thanks for supporting Kim Pao from Paris, France. Congrats Idol Kimi for the 20th year award in ABS-CBN. Gandara, may tiwala si Paolo Avellino kay Idol Kimi. Alam mo ba, pagkakuha ni Idol Kimi ang trophy sa award niya, nakita ko suot ni Kim yung engagement ring in the right hand, in the middle of her finger. May tiwala si Paolo Avellino sa josawa niyang si Kimi at hindi na kailanman babalik si Idol Kimi kay Gerald dahil may Paolo Avellino na. God bless you Gandara and God bless Kim Pao. Ayaw na namin na magtambal sila Gerald Anderson and Kim. I'm praying always for Kim Pao and to Idol Kimi. May you find the right man for you, and that's Kim Pao. We love you both, Kim Pao or Kim and Paolo. Sabi naman po dito ni Ma'am Visitasyon de Guzman, alam kasi ni Anchong ginawa ni Gerald kay Kim. Nasaktan din siguro si Anchong nung kinaliwa ni Gerald si Kim. May gusto din kasi si Anchong kay Kim noon. Pero pinili ni Kim si Gerald noon. Ako naalala ko yan. Iniiwasan na nga ni Kim na pag-usapan yun eh. Pero si Anchong open hanggang ngayon talaga na talagang pinagmamalaki niya na nagkagusto siya kay Kim. Kasi malaki naman talaga si Kim Chiu. Yung tipong kapag naging sayo, talagang pagmamalaki mo. Kaya itong si Anchong for sure, nasaktan din talaga. Biruin mo. Niloko lang siya nung laking pinili over you. 'Di ba? Anyway, sabi naman dito ni Annalyn Hiccup, syempre, magpapatalo ba naman ang mga Kim Pao? Tayo pa ba mga Kim Pao? Sapat na sa atin at hindi papayag si Ma'am Cory. Sorry, hindi rin papayag si Derek Lawrence. Kim Pao forever. Kung kung sakali may mag-pitch ng Kimerald Project, ang tututol, yung mga bosses na mismo ng ABS-CBN. Nila na mismo yung tututol. Ay, hindi pwede. Kasi mahal nila si Kim Chiu. And they know anong feeling ni Kim. And they know na hindi rin gugustuhin ni Kim. Magtatampo rin si Kim, di ba? Kung sakali. So, for sure, mga boss na mismo ang haharang sa project. Anyway, dumako naman tayo dito sa post ni attorney. Kasi nga itong si Bernice, di ba? Na-block ni Kimi. Hindi daw kasi ini-invalidate yung feelings ni Kim, pero merong pagantugan na rin ganyan. Napakalinaw naman na invalidate nila yung feelings ni Kim. So, si attorney let that yes. So, lang po yan, pangalan lang po yan sa ex. But, ito po ay palabas sa GMA. So, ayan, sabi na attorney, as a lawyer, mas maraming masasaktan kung sasakyan ni Kim Chiu ang trip ng mga dilulo just to please them. Sa true. Kaya mahirap magpaasa. Kasi pa nagpaasa ka, lalaki ang ulo. Tapos ayun, magkakaroon na ng dilulus. Tapos mahirap nang makawala. So maganda kung simula pa lang ipinupuksa na. So sabi dito, ayan. And then, more nasasakyan niya. And the more nasasakyan niya, maibabalik yung mga panahong nasaktan siya. So, paanong not invalidating her feelings? Kung in the end, that 3 seconds can hurt her again. Yes, kasi the more talaga nasasakyan yun ni Kim Chiu, siyempre, the more na nagre-relapse, the more na mag-wish na magkabalikan sila, babalik at babalik yung sakit na yun just because of that 3 seconds video. So, talagang they are invalidating Kim's feelings. Mga sarili lang kasi yung mga iniisip nila. So, ayan, nasabon tuloy sila ni Attorney Lilet. Maigi na po yan na masabon sila para simula pa lang, hindi pa lumalaki ang ulo,
matapis na talaga. Or sabi naman dito ni Diretso, ayan, thank you so much si Diretso ay nagparamdam sa kabila ng Kimerald, kabila ng pambabatikos kay Kim Chiu. Eto, at meron siyang pampahimagas ang Kim Pao. So, pinagmamalaki niya Kim Pao. Kim Pao ang meron ngayon. Kaya masasabi na natin na umaksyon na rin itong si Direk Jojo at na makita na, no, para humupa ang usapin. Kasi Kim Pao po ang meron ngayon, and makikita niyo naman na they are all happy rin para po sa kanilang dalawa. Anyway, sa ginawa to na Diretso ay talagang pangsasaklolo na to sa mga issues ngayon, at pinapamuka na Kim Pao po ang meron, kaya sana ay tigilan na ang ilusyon. Anyway, hanggang dito lang muna po ating update na maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli tayo sa susunod nating mga chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.